tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Tayo po hindi na pwedeng utusan ng mga banyaga. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mong panamanood, please click mo na yan, Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Idol Robin Hood Padilla, todo tanggol kay Duterte dahil sasakupin na tayo, tatanggalin ang kalayaan natin ng mga banyagang ICC na yan. Di ba? Sasakupin daw tayo guys. So yan ang mainit na balita ngayon na nag-privilege speech itong si Senador Robin Hood Padilla. So sabi na dyan guys, hindi daw tayo magiging malaya bilang isang bayan na kapag pumasok ang ICC, sasakupin ng ating bansa. Di ba? Nadamay pa guys. Si Andres Bonifacio, si Rizal, na mga patahin na guys. So sabi niya, natuldukan na. Natuldukan na ang ICC na yan nung nag-withdraw tayo sa Philippines, sa ICC, sabi na guys. So susuriin natin guys kung tama ang sinasabi niya. Kasi ngayon guys, isa-isa lang nagsasalita. Kasi parang nararamdaman na nila na papasok na talaga yung ICC eh. Mukhang papayagan na ni BBM eh. So, nauna naglabas ng statement itong si Sara, di ba? Tapos sabi, nakakaya daw sa ating mga sa batas, konstitusyon. Sumunod si Amy Marcos, di ba? Si Bato, yan. Mga talaga, alam naman na identified na mga Duterte. At ito nga si Senador Robin Padilla. So, totoo kaya yun guys, kapag pumasok ang ICC dito para litisin si Duterte, wala na tayong kalayaan guys. Totoo kaya yun? Kayo guys, common sense lang. Mag-comment down below kayo. So, ano to? Panahon ba ng hapon to guys? Na pag pumasok yung hapon, sakop ang buong Pilipinas? Hindi, di ba? Hindi naman buong Pilipinas ang ililitisin ng ICC. Di ba? Hindi buong Pilipinas. Kundi, si Digong lang na may accountability sa kanyang ginawa sa war on drugs, pati yung kanyang mga kasamahan. Kasama na sila Bato yan, diba? Si Sara, medyo nababanggit din. So, totoo kaya yung talaga pinagtatanggol lang niya itong si Duterte. Kasi alam naman natin, itong si Senator Robin ang nabigay ng executive clemency para mapardon siya, di ba, si Duterte. Para maibalik yung ano talaga niya, karapatan bilang isang mamamayan. Kasi nakulong si Idol Robin, di ba? So, nung lumabas nga yung ito kay Duterte, talagang nilinis na, wala na. So, siguro, isa sa dahilan nyo, kaya niya pinatatanggol, di ba? Pero paano naman yung mga biktima ng EJK, di ba? Ng mga mamamayang Pilipino, di ba? So, paano naman yung mga pamilya nila, lalo na yung mga inosenteng namatay sa war on drugs. So, kung susuriin mo guys, kung mawawalan tayo ng kalayaan, so ibig ba sabihin nito guys, yung 100 na bansang sumali sa ICC o member na ngayon, 100 plus yan. At ngayon may bago sumali, Japan, France, saka Germany. So, ibig sabihin wala rin siyang kalayaan guys. Kung sinasabi niyo wala tayong kalayaan, sasakupin tayo ng mga banyagang ito. Sa tingin nyo, wala rin silang kalayaan sa sinasabi niya Idol Padilla, di ba? Para malabo, di ba? So anyway guys, panoorin muna natin bago natin tuloy ang ating reaction. Pasok, Idol. Hindi po ibig sabihin nito na tayo po ay tumatalikod sa issue at hinahayaan na lang po natin ito. Hindi po. Patuloy pa rin ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na ganap na palakasin ang mekanismo para tunay na mausig ang mga nagkasala. Patuloy pa rin pong gumagana ang ating hustisya
Hinding-hindi po natin sisiilin ang kalipunan ng ating karapatang pantao. Higit sa lahat, hindi po tayo isang demokratiko at malayang bansa kung hahayaan natin makulong sa pag-uusig at paglilitis ng mga banyaga. Tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Tayo po hindi na pwedeng utos-utusan ng mga banyaga. Hindi po papayag si Andres Bonifacio. Hindi rin papayag si Jose Rizal. Mga mahal kong kababayan, ginoong tagapangulo, sa punto pong ito, akin pong inaakda ang resolusyon bilang 488 na nagsususog ng mariing pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa anumang investigasyon o pag-uusig ng International Criminal Court. Ginoong tagapangulo, ginoong Pangulo, bilang panghuli, akin pong liliwanawin na kahit na sino pong naging Pangulo ng Pilipinas, kahit sino pa po, So yun guys, napanood nyo, di ba? Hanggang galit na galit yung si Robin, no, di ba? Pag binusisi mo yung pagbigkas ng mga salita niya, talagang makabayan. Makabayan talaga guys, si Robin, di ba? Kasi talagang titigas pagbigkas ng sinasabi niya, di ba? Pero pag sinuri mo, ang pinagtatanggol lang niya, si Duterte lang guys. Hindi naman ang buong Pilipinas, di ba? So number one na ano to guys number one na senador na binuto ng taong bayan. At na-identify ito na pro-China din. Di ba? Kasi napahiya to nung hearing sa defense na sinasabi niya na parang ang Pilipino hindi makagala pagka walang Amerikano o sino pa man. Di ba? Nabati ko siya, nabasa ang dami. So akala natin guys, magtatanda na siya dyan kasi talagang binati ko sa inulan ng batikos. Pero ngayon, ito na naman siya guys. Dinadamay tayo mga Pilipino, kahit yung mga bayani, di ba, dinamay siya. So, common sense lang guys, tingnan nyo. Sinasabi niya, sasakupin ng banyaga, wala tayong kalayaan, hindi tayo, wala tayong kakayahang maglitis ng mga ganyang kaso, di ba? Na totoo naman, wala namang halos nalitis sa EJK ni Duterte. At tanong, nung pumasok tayo 2011, guys, ang ating bansa. So, naratifika yan, guys. At pinasa yan, guys, ng mga senador natin ng panahon na yun. So, yan, ilalagay natin ulit ito. Senators who voted in favor of concurring in the ratification of the Rome Statute of the ICC in the 5th Congress. So, ang sponsor dito, yung yumaong si magaling na Miriam Defensor Santiago. Tapos, sinuportahan ng mga kasama niya, yun, no? Diba? So, si dalawang kapatid na Cayetano, guys. Escudero, Estrada, kasama pa si Pangulong Bongbong Marcos. Pumirma din siya dyan. Alam niya yan, guys. Alam niya yan. Si Coco Pimentel, Bong Revilla, Loren de Garda, Edgardo Angara, yung matandang Edgardo, ano to, Chupisto Gangona, TG Gangona, Gringonasan, Lacson, Sergio Peña, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Sani Trillanes, at Manny Villar. So, sa tingin nyo guys, nung sumama ba ito o sumali, nagratifika ng batas na to, ibig sabihin ba wala tayong kalayaan ng time na yun? Kaya sila sumali, di ba? Kaya kung sisuriin mo sinabi ni Idol, talagang hindi totoo. Talagang siya pinagtatanggol lang niya itong si Duterte na naging amo niya, siyempre, di ba? Yun ang tumulong sa kanya, kinampay niya na yan. At ngayon talagang parang sinasabi sa tao na walang karapatan ng ICC. Pero di ba, malinaw naman guys, ulitin natin. Paulit-ulit lang tayo dito kasi nga paulit-ulit din sila. Kaya kailangan natin ituwid dito na wag ikalat ang paglinin lang ito. Ayun guys, yung mismong Korte Suprema na nagsabi. The International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by the government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute
does not affect the liabilities of individuals charged before the International Criminal Court for the acts committed up to this date. Yan, Supreme Court in Pangilinan v. Cayetano, March 16, 2021. So, yan ang desisyon ng Korte Suprema. Malinaw, di ba? Sino bang paniniwalaan natin? Yung mga Duterte supporter ba o yung Korte Suprema na talagang pinipilit nila na walang karapatan? Nagtanong din natin sa kanila, bakit tayo harapin, di ba? Itong ni Duterte ang ICC para matapos na rin ang kanyang problema. Kasi matagal pa to, hindi to matatapos kasi nga ang unfinished business to. Di ba? Ang finished business to talagang hahabulin at hahabulin sila. Particular si Duterte, sila Bato, at kung sino pang masangkot dyan na pwede na restorin nila. Harapin na lang para at least kung may depensa nila sarili nila guys. Kahit sinong international court pa yan. Kung alam mo tama ang ginawa mo at kaya mong depensahan, malinis ka, wala kang dapat ikatakot, di ba? Di ba? Wala kang dapat ikatakot. Harapin mo lang yan. Ngayon, pag napatunayan mo na wala, bibili pa sa mga Pilipino. Kahit ako, bibili pa ako kay Digong. Kung haharapin niya, tapos mapatunayan wala sang sala, talaga magiging idol ko na rin siya, di ba? So, ang problema kasi ngayon, nagiging matigas pa. Medyo mayabang din si Duterte. Sabi niya, come! ICC, come! Sabi niya. Sinasabi lang niya yung come, di ba? Pero pag tinignan mo yung mga nakapaligid sa kanya, particular yung kanyang anak, Sara Duterte, Marcos, Bato, at itong si Idol Robin Padilla, ayaw nila. Talagang pinagtatanggol kagad itong si Duterte. Di ba? Nagiging matigas pa rin, di humble. Kaya talagang hanggang ngayon hinahabol pa rin. At ang finished business niya, talagang hindi yan magkakaroon ng peace of mind guys. Hanggat hindi dito natatapos at naresolba. Kaya nga sana si BBM, papasukin na. Tapos mag-member na ulit tayo ng ICC guys. Para kontra sa mga nag-aabuso nga sa kapangyarihan. Hindi lang tayo guys, gaya na sabi ko, halos 100 na bansa sumama, nag-member sa ICC. Kahit i-search mo yan sa Google, pero sila may kalayaan, hindi sila sinasakop ng banyaga. Ano kagaya na sinasabi ni Senador Idol Robin Hood Padilla. Alright guys, so abangan natin kung ano susunod na mangyayari. Salamat po. Abangan yung susunod na vlog. Thank you very much.